Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Awitin po natin ang awit ng pastor. Amen. O Amang makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa, isang mapagpalang umaga po, Ama. Ama, narito po ang iyong mga lingkod na iyong pinili, hinugot sa bunto ng karamihan upang magpuri, sumamba, dumakila sa iyong pangalan, sa espiritu at katotohanan. Tunay nga po, Ama, kami nagkasala, nagkamali at nagkulang, maging ito'y sa isip, sa salita, at sa gawa. Patawad po, Ama, patawad. Ama, maraming salamat sa buhay na may kaagipan at kalakasan.
sa gabay at patnubay, sa mga pagsubok, sa mga problema at kasakitan. Ama, inihiling po namin ay bless mo ang bawat isa na iyong gagamitin sa gawain na ito. Ilugog mo walas taluktok ng aming ulo sa dulo ng aming talampagan ang iyong banal na espiritu, lalong-lalo na espiritu ng karunungan, upang anumang po ang aming sasabihin na aayon po lamang sa iyong kalooban. Ama, ikaw po ang magsalita sa bawat isa sa amin upang ikaw po ang aming may taas, hindi po ang aming mga sarili. Ama, mga kapatiran na wala pa rito sa gawain, hawiin mo ang kanilang daraanan upang makarating po sila rito ng mapayapa. Ama, ang mga kapatiran na may mga karamdaman mag-iintis sa labas sa loob ng paggamutan, patuloy mo po silang patungan na iyong mapagpalang kamay para sa kalubusan ng kanilang kagalingan. Maraming salamat po, Ama. Maraming pong salamat. Ito po ang samot dalangin namin sa matamis na pangalan na iyong buktong na anak na aming Panginoong Jesucristo, kaisa ng kabanal-banalang Espiritu Santo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ama, awitan ka po namin, awitin panlangit, Majesty.
Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para sa unang na, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Tayo po lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para na sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dadako na po tayo sa ating pagbasa ng ating Ebanghelyo. Pagkaloob natin sa ating kapatid, Sister Lera. Kaligtasan ay sa aklat ni San Mateo. Pagpuri sa iyo, Panginoon. Pagbasa ayon sa aklat ni San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga banal na bagay. Baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sa kumali nila. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Kumatok kayo at kayo pabubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. Ang bawat kumakatok ay pabubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong mga anak kapag siya humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya humihingi ng isda? Kung kayong masasamang magulang ay nagbibigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Amang nasa langit? Bibigyan niya ng mabuting bagay ang sino mang humihingi sa kanya. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais niyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan ng mga sinulat ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan, at ito'y dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakunti lamang ang makakatagpo niyon. Mga kapatid, ang buting balita na ating kaligtasan, pinupuli ka namin, Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Isang magpalang Martes po sa ating lahat. Sa lahat po ng tumugon sa panawagan po natin Panginoong Jesucristo, sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, Kabanal-banal ng Espiritu Santo, sa ating pumahal na Ina. Isang magpalang umaga po. Kayo din po sa ating mga kapatiran na patuloy pong sumusubaybay sa atin sa live streaming through online. Mahaba po ang kamay ni Lord, kaya-kaya niya po tayong abutin ang bawat isa sa atin. Ngayon din po, magandang umaga po sa ating mga elder, lalo-lalo na po sa ating elder na araw-araw ay nasa ating gawain, kay Brother Tony Dacles, at sa ating po spiritual advisor, kay Reverendo Father Melvin Castro. Isang magpagpalang umaga po, Father Melvin. Gayon din po, isang magpagpalang umaga po sa lahat po, sa mga ibayong dagat po tulad po ni Sister Helen San Andres na araw-araw po talaga nakikita ko siya nakasubaybay po sa ating gawain. Ngayon po, ang ating pong gospel po nga sa araw ito ay para po sinasabi po dito ng ating Panginoong Jesucristo ang pagpapahalaga natin sa maraming mga bagay. Lalong-lalo na po ang pagpapahalaga po natin sa mga banal na bagay. Sabi nga po, dapat po, ito po yung verse 6 na sabi po na dito na huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga bagay. Baka pagkatapos ay kayo ay balingan at sa kumali nila.
Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Ito po, sa verse po na ito, para po pinapaano sa atin ni Lord ang pagpapahalaga natin sa mga banal na bagay. Tunay nga po, no, dapat po pala natin ingatan ang mga banal na bagay na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Tulad po ng rosary po, pinakamahalagang bagay po yan. Kasi yan po ang sandata natin laban sa mga galaw ng kalabang hindi po natin nakikita. Araw-araw po, dala-dala po natin yan sa ating mga buhay. Sa loob po ng ating mga bag, sa loob po ng ating tahanan. Tunay nga po, napaka mabisang sandata po ang rosary. Tunay nga, totoo po yan. Kasi po, ang rosary po, marami pong dala-dala po yan. Hindi po lamang sa sarili po natin. Pang-dailigan po ang dala ng rosary po. Marami po tayong naliligtas na kaluluwa pamamagitan po ng pag-rosaryo. Amen po. Hindi po sinasabi po sa ating banal na ebanghelyo na humingi, humanap, kumatok. Humingi daw po tayo sa ating Panginoon at tayo bibigyan. Humanap po tayo, tayo makakatagpo, at kumatok po tayo pabubuksan. Tunay nga po sa verse po na ito, na tunay nga po na pag tayo po nanalangin ng taimtim sa ating mga puso, anong po kahilingan natin sa ating Panginoon, tunay nga na nagkakaroon niya po sa atin. Binubuksan niya po ang kanyang puso para sa atin. Marami po siyang mga bagay na pinagkakalob sa atin na hindi po natin inaasahan. Tulad po ng ating mga kalusugan na tunay nga po na sa kabila ng pandemic na ito, narito pa rin po tayo nakatayo at malalakas po. Sabi po din po dito, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ang anak ninyo ng bato kung ito'y humihingi ng tinapay? Bibigyan daw po ba natin ang anak ng bato kung ito'y humihingi ng tinapay? Siyempre, hindi naman po, di ba? Bibigyan po natin sila ng parang makakaano sa kanila. Talagang yung pagmamahal natin, pakikita natin sa kanila kahit na hindi natin kaya, isa kinakaya natin, kahit hindi natin kaya ibigay. Lagi binibigyan natin, gumagawa tayo ng paraan, di ba po? Ganyan po tayo magulang, kahit na po tayo masamang magulang. Yung mga pangangailangan po natin ang mga anak ay talagang pinagkakaloob po natin. Sila po talaga yung priority natin sa buhay natin. Para po ang ating Panginoon, tayo po ang priority niya. Gusto niya po tayong mailigtas. Ayaw niya po tayong lahat mapahanap. Gusto niya po sa bawat tao na nilikha niya, ayaw niya po na isa po sa atin ay magkasakit. Pero di ba po, kaya po tayo nagkakasakit, tayo na rin po ang may gawa. At kung matitigas po ang ating mga ulo. Kaya po tayong kamahal ni Lord. Kaya po niya tayo iniingatan po. Tulad po ng tulad po nga ng rosaryo, dapat din po natin ingatan yan. Dahil yan po ang pinakamahalagang bagay na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Diba po? Na huwag na po natin basta-basta itatapon yan o kung ilalagay kung saan. Dapat po may talagang lalagay niyan na talagang pag kinuha mo doon lang. Kasi po banal po yung rosaryo eh. Hindi po dapat natin ilagay kung saan. Dapat po yan, lagi pong meron siya nung talagang lalagyan ng para sa kanya. Kaya din po, sinasabi din po sa ating banal na ebanghelyo na mithiin daw po natin makapasok sa makipot na pintuan. Sapagkat daw po sa malapad daw po ng pintuan, andun daw po ang kapahamakan. Diba po? Kasi po tayong tao, mas gusto po natin yung maaluan, yung madaling makapasok, di ba po? Ayaw po natin yung masikip, di ba po? Pero, ang mitiin daw po natin ay makapasok tayo sa makipot na pintuan. Dahil yan po ang daan patungo po sa ating Ama sa langit, sa buhay na walang hanggan. Sabi din po dito sa ating banal ebanghelyo, pag daw po tayo pumasok sa pintuan na makipot, ito po yung sumasagisag na patungo tayo sa kaligtasan, pamamagitan po natin Panginoong Jesucristo. Tunay nga po hindi po madali pumasok sa makipot na pintuan. Marami ka po dapat isakripisyo. Marami ka po dapat gawin. Di ba po? Hindi po basta-basta. Kasi po, tulad po ng pagkasakripisyo natin sa ating mga gawain. Ito po isa na pong way na magiging pass natin para makapasok tayo sa makipot na pintuan. Ang umatin po tayo sa ating mga gawain. Kapag may gawain po tayo, huwag po natin babaliwalain. Huwag po natin ito ibabypass po. Itong God sealing po, araw-araw po, nanawagan po
ating mga kapatiran na sana po mula Lunes hanggang Linggo po patuloy po tayo sumubaybay at sumuporta sa ating gawain. Tunay nga po na pagsuporta po natin ito sa ating gawain, hindi naman po para sa akin, para po ito sa ating Panginoon. Siya po ang ating sinusuporta, hindi po ang ating kapwa-tao. Sa Kanya po tayo naglilingkod, hindi po sa kapwa nating tao. Ganun po. Kaya hindi po sinasabi din po sa ating banal na ebanghelyo, pag daw po tayo pumasok sa malapad na pintuan, doon daw po ay patungo sa kapahamakan. Tunay nga po, ang malapad na pintuan, doon po ay maraming kapahamakan. Kasi ang galaw po natin ay isa sa sanlibutan po eh. Namumuhay tayo na ayon sa sanlibutan po. Marami po tayong mga bagay-bagay na gusto natin na makamit. Kaya minsan gumagawa tayo ng mga bagay-bagay na nakakalabag sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi marami tayong hinahangad sa buhay. Gusto natin yumaman po, di ba? Tunay nga po na hindi naman po masamang yumaman. Basta sa tamang paraan lang po ng pagyaman po. Wag po yung tulad ng pagyaman dahil po na nalalaman ka ng kapwa mo, di ba po? Kailangan po, ang pagyaman po ay yung talagang magmumula sa pawis mo, hindi sa pawis ng ibang tao. Diba po? Kaya hindi po tunay nga po na napakabuti-buti ni Lord kasi po tinawag niya po tayo sa ating mga gawain. Marami pong mga pagsubok, tulad ng pandemic na ito, na sabi nga po, ay iba ayaw lumabas ng pintuan ng kanilang bahay kasi takot lumabas kasi daw po pandemic. Ngayon naman po, sabi naman po natin Panginoon, huwag po tayo matakot kasi si Lord naman po ang kasama natin. Mula po sa paglabas po na ating tahanan, hanggang po sa punta sa ating gawain, kasama po natin ang ating Panginoon. Amen po. Kaya din po, meron din po siyang sinusulong, meron pong vaccine na sabi nga daw po, kung ito'y kaloob ni Lord, talagang, totoo nga po, kasi po ako, di ba, sabi ko, hindi po ako magpapabaksin. Pero humingi po ako ng, kay Lord, ng sign na ko, Lord, ko, magpapabaksin po ba ako o hindi? Ngayon po ginawa ko, nag-Bible tagging po ako mag-isa. Ang ng 1 to 3 po, nag-Bible tagging po ako mag-isa. Nabuksan ko po siya sa ang mga awit. Mga awit, ang po niya ay Kabanata 69 po. Nang nabasa ko yung kabuuan, medyo mahaba po. Parang tumugma po siya sa panahon natin ngayon. Sabi ko, Lord, ito na ba yung sign mo na pinapahintulutan mo na akong magpabaksin? Sabi ko, kasi nakalagay doon, iaahon daw po tayo sa putik. Sabi, nakalagay po doon. Sabi ko, pero parang hindi pa rin po ako, mag-stress na. Nagdasal din po ako ng 3 o'clock. Ngayon po yung kandila ko, talagang putpud na po talaga siya. Mahirap na po siya sindihan talaga. Sabi ko, Lord, pag itong kandila na ito, nagdingas ng malaking sabi ko, talagang, napayagan mo akong magpabaksin. Di yung ilaw po, sindihan ko na po talagang putpud na po siya. Nakatingin po ako doon sa ilaw, kasi andap-andap na po talaga yung ilaw po. Sabi ko na, kung mamamatay yata yung ilaw, yung kandila, ayaw yata ni Lord ako magpabaksin. Di naka-3 misteryo na po ako. Bigla po lumakas yung dingas ng ilaw. Sabi ko, Lord, salamat po. Kasi sa pamamagitan ng ilaw na yan, naningas ng kandila, na talagang pinaano mo sa akin na, sige magpabaksin ka, diba po? Kasi po gusto na po namin humayo ng malayo. Sabi po kasi pag di na po tayo nagpabaksin, hindi na po tayo makakapunta sa mga lugar na gusto natin puntahan. Kahit na po sa mall. Sabi ko nga sa manugang ko, hindi mo na mahilig mag-mall. Okay lang. Sabi, hindi mama. Kasi hindi ka talaga makakalabas. Hindi ka makakapunta sa gusto mong puntahan kasi pag wala kang vaccine. Kaya sabi ko, Lord, sige po, magpapabaksin na po. Kaya po hindi po alam na mister ko na nag-register ako sa Manila COVID-19. Kasi, kumbaga, nahihiya ako kasi sabi ko sa kanya, hindi ako mapapabaksin. Pero, eto ako makapabaksin ako. Kaya sabi ko, Lord, bahala ka na ako. Bahala ka na sa akin. Kung yung vaccine na yan, hindi talaga para sa akin, gagawa ka ng way. Hindi niya matutuloy. Pero kung para sa akin po talaga yan, ikaw rin po ang gagawa ng way para matuloy po yan. Kung ngayon po, naka-schedule na po ako, nakintay na lang po ako ng pecha kung kailan po ako ibabaksin. Nawa po, ang vaccine na yan, nadasal ko na maging sa katawan ko. Kasi pa marami nga po mga sabi-sabi na mayroong mga epekong hindi maganda. Bahala na po si Lord, sabi nga po, di ba? Sabi nga po, matuklaw, manda po tayo na ahas. Pag nasa Panginoon po tayo, hindi po tayo maano. Tunay nga po na umaasa, nananalig po ako sa Panginoon natin na siya po yung
gagawa ng way para matuloy po yung vaccine na yan. Tunay nga po no, maraming salamat po kasi napunta ako. Pinipilit ko talagang makapunta po sa makadaan sa makipot na pintuan. Nakita ko kasi yun sa na-search po ako sa Google. Nag-search po ako sa Google. Yung taga yung pintuan ko pala, napakakipot pala talaga niya. Taga ganyan lang siya. Taga isang tao lang makakadaan. Sabi ko, taga para makahirap pumasok sa makipot na pintuan. Marami kang dapat isakripisyo, marami kang dapat gawin para sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi po sa ating kapwa natin. Kasi po, isa pa rin pong para pagkapasok po tayo sa makikita na pintuan na yan, yung pagtulong po natin sa ating kapwa. Kasi po, kung ano daw po ang ginawa natin sa ating kapwa, yun din po ang ginawa natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya patuloy lang po tayong tumulong sa mga nangailangan at patuloy din po tayong kakapit kay Lord dahil wala na po tayong mga asahan kundi siya lamang po. Sa panahon po ito, si Lord lang po talaga tayo. Kay Lord lang po tayo tanging nagtitiwala at umaasa. Nakakaligtasan po natin yung pagkakulog niya sa atin, di ba po? Ang pandemic na to, isang malaking hamon po sa ating lahat. Sa buong daigdig po, hamon po sa ating lahat po ni Lord na kung paano po tayo kakapit ng mahigpit sa ating Panginoong Jesucristo. Yun lamang po at sa pagpapalang umaga po sa ating lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Para sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Ngayon po tawagin na po natin ang mensahera po pinadala po na ating Panginoon, ang ating pong kapatid, Sister Tina Hortales po. Palakpakan po natin na ating Panginoon. I offer Salamat sapagkat muli tinawag mo kami, Panginoon, sa umagang ito upang magampanan namin, Panginoon, ang nais mo. Lord, salamat sa pagtawag mo sa amin at ang ibabalik namin, Panginoon, i-offer namin ang buhay namin sa iyo. In the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my things are linked to you.
sa Espiritu Santo. Para sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan, siya Sa isang matagumpay na tinig, Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, para sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan, siya nawa. sa ngalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang umaga po sa lahat na naririto, sa mga live viewers po. Magandang umaga po sa ating mga POT na nanonood ngayon, higit sa lahat sa ating spiritual director na nabati na rin po kanina, Reverend Father Melvin Castro. Magandang umaga po. Salamat sa patuloy na panunood ng ating mga kapatiran. Ayan, okay po. So, napakaganda po ng Ebanghelyo. Ano po, no? So, patuloy tayong tinuturuan na tumahak doon sa daan, makipot na kung saan nandoon yung mga paghihirap, pagsubok, lahat-lahat po. Therefore, kaugnay po doon sa Ebanghelyo, eksakto naman ang aking topic. So, Sunday, andito nga po, sabi ko wala akong ulit, sabi ko ganon. Sa dami naman ng naghanap po ako, sabi ko, 2011 pa pala itong topic na ito, nila. Hindi ko na nga po nare-write kasi nga Monday is intercessory namin. Ayos ulit kami dahil darating daw kayo joke lang dahil doon may matutulog. Inayos din po ulit namin yung altar, mga suggestion doon sa meeting. Yan. So, hapon na. So, ito po, hindi ko siya nare-write pero ito yung luma. Ito lang yung mga verse ang nilagay ko sa yellow pad. Okay po? So sabi ko, eksakto talaga. Minsan napakabuti ng Diyos. Minsan yung mga ginagawa mo, ang dami mong tinitingnan, pero ang Diyos ang magbibigay talaga. Talaga, no? So napakabuti ng Diyos. Ang title ko ng aking panayam sa araw na to, sa umagang ito, ay 6 Ways God Blesses a Broken Heart. 6 na pamamaraan upang mapagpala, upang pagpalain ang ating mga pusong ligaw. Bigo! Bigo! Ibig sabihin yung sobrang mo, kumbaga, sorry po, no? Ito yung sinasabi na, wow, broken-hearted ka na, ibibless ka pa ba ng Panginoon, di ba? Ando doon na iyak ka na, ibibless ka na, pagpakala ba yan? Yung pinagpalit ako sa isang Becky, o di ba, yung boyfriend ko, pinagpalit ako, mabibless ba ako? Di ba yung galit ko na ando doon? Blessing ba yun na nangapit bahay yung iyong asawa? Diba, sumakabilang bahay, blessing ba yun? Broken-hearted ka, sobra ang pagkasakit ng iyong kalooban. Minsan, na sinasabing broken-hearted, hindi lang naman sa puso, maraming mga bagay. At sa bawat araw na pangyayari, talagang ando doon ang kilos ng Diyos. Lalo na pagkalingkod tayo ng Panginoon, alam mo na ang pamamaraan niya. Broken-hearted. Yan. Una, paano magiging blessing ito? God draws you. Lalapit sa iyo ang Diyos dahil ikaw mismo lumalapit din sa Diyos. So, nagiging blessing yung iyong broken-hearted. Papunta po rito kanina din, kaganda, no? Sa bawat pangyayari, meron talagang maisishare ka. Mapunta ko rito, umalis ako bago naman bago mag-8 naman. Kasi alam ko, ang biyahe ko po ay ganito, paglabas, tricycle, pagdating sa highway, Loton na bus, bababa ako ng Quirino Station para mag-LRT, bababa naman sa Bloomingtreet, then Bloomingtreet, hindi na po ako nag-jeep, pagbaba, tricycle. Kahit mahal yan, ganon ang sakay ko. Paglabas, ito ako, walang Loton. Inabutan na ako ng aking pinsan, pamangkin niya kanina ka pa walang Loton na bus eh. Kasi pagkababa mo kasi sa Quirino, aakyat ka na para sa LRT, wala nang hirap. Kapag ka nagbaklaran ako, sasakay pa ulit ako ng isang jeep papuntang LRT. Yon, gano'n ang So wala talaga. Sabi niya, may sumakay ayaw mo Peter, sabi ayaw ko. Kasi ang haba-haba ng So in short, naiwan na ako, sabi ko, naku, tingin ako, ayaw ko tumingin sa relo. Pero talagang ando doon may stress ka talaga. Ando doon at the same time, Lord, huwag mo hayaang malate ako.
Ando doon yung at the same time, kaya nga na-stress ka, kaya nga sa totoong maniwala at maniwala kayo, bago naman ako umalis, nilinis ko na yung aking di ba? Ganun naman kung bakit humakdi ang sikmura ko na, Diyos ko, ano ba to? Ano ba to? Ang dadami talaga. So in short, magpaklara na lang ako. Sige. At sa pamamagitan ng yung dahil talagang sirang-sira ng iyong, ang ganda ng mo, tapos biglang na broken hearted ka, na broken ng mind mo, syempre magdadasal ka talaga. Nung talaga ang pagdarasal mo, gano'n na lang talaga, sabi ko, hindi ako malilate. Eksakto lang yan, di ba? Ando doon yung so kita nyo naman, napakabuti ng Panginoon. Kahit anong hirap, kahit hanggang ngayon, pero nasa ako, may dala akong langis, lagi naman po tayo may dalang langis, lagay dito, lagay sa tiyan ko, tubigin kay Jesus na yung Jesus na ganun talaga lumalapit tayo kung saan tayo nagtitiwala sa Panginoon. At ito po, nakakatayo, kahit medyo nalagdal, alam ko pagkatapos nito, yan si demonyo na yan, sisirain ka, pero hindi siya mangyakari. Amen? Okay, salamat sa Diyos. Ito yun, God draws you, lalapit sa iyo dahil ikaw mismo lumalapit ka sa Diyos. Sa lahat ng mga nabibigo, sa lahat ng mga may mabibigat na pagsubok, maging kasakitan man yan, lahat tayo lumalapit sa Diyos. At siyempre, pag nakikita ng Diyos ang hirap ng ating kalooban, tinutulungan niya tayo. Dahil nananalangin ka sa Kanya, iiyak ka sa Kanya, wala kang ibang malapitan kundi siya lang. Kaya lalapit din siya sa iyo. Sabi sa awit 34:18. Awit 34:18. Tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Ang salita ng Diyos. Ang sarap ng mga salita ng Diyos, ang kanyang mga pangako. Ito yung pinananangan natin. Ito dahil dito tayo tumatatag. Pangalawa po, God grieve with you. Suffer with you. Pag ikaw ay nahihirapan din, di ba? Nauna na nga nahihirapan ng Diyos Alam niya yung nararamdaman mo. Sabi nga kanina, sinabi ko, di ba? Alalahanin natin na ang Diyos unang sinaktan. Nagpasan siya ng krus. Di ba? Na pagkabigat-bigat dahil sa atin. Kaya nga sinasabi, yung mga nararanasan natin wala sa kalighinan ng paghihirap ng Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang sarili, naging role model siya. Kaya nga minsan sinasabi natin, kapatid, wala pa yan, di ba? Wala pa yan sa kalighinan ng dinanas ng Panginoon. Kaya nga tayo, bawat isang nagsasabi, test lang yan ng Panginoon. Sabi sa Isaiah 5th, Isaiah, ulit ako. Isaiah 53:3, at ito po ang sinasabi. Tinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng hapdi at hirap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siya ang unang gano'n nangyari, pero napagtagumpayan. At dahil binibigyan tayo niya ng dahil nga talagang nagsusuffer din siya, dahil alam niya, nakatingin siya, diba sabi niya naman niya talaga, hindi ko kayo iiwan hanggang sa wakas. Mananalig lamang tayo doon sa Kanya. Anumang mga paghihirap, anumang mga problema, anumang kabigatan na yan, manalig lamang tayo sa Panginoon. Dahil hindi niya tayo iiwan. Kay buti-buti ng Diyos, yung pagkakaroon mo ng durog na puso, ay tulong para lumago ka. Kasi ginagamit niya ang iyong hirap, ang ating mga hirap, mga pasakit natin upang mabaling ang ating atensyon sa Kanya. Kawikaan 20:30. Ang hampas na lumalatay ay lumilinis ng kasamaan. Ang salita ng Diyos. Yung hampas, itong mabigat na pagsubok, hampas na lumalatay ay lumilinis ng kasamaan. Ito pong aking anak, nakasama ko sa bahay, nakakatuwa. No? Sinier niya, pinadala niya ako ng, sabi niya, Ma, itapik mo yan. Tanong siya nun, natapik na hindi pwede itapik yun, anak. Kasi, lang yun, life testimony lang yun. So, hindi ko akalain po talaga na magagamit ko rin ito. Matutuwa ang anak ko, pero hindi naman niya ako pinapanood. Kasi tulog na yun.
Gabi po yun, Lord. So, ang hampas na lumalatay ay lumilinis ng kasamaan. Anong pinakamagandang halimbawa na talagang binigay din ng anak ko? Yung mga nasa kulungan. Di ba? Sa sobrang hirap na ganyan, ito po yung sinye, yung pinasa sa akin ng aking anak. Sabi niya, mamamatay tao siya talaga. Pumapatay talaga siya. Bata pa lang daw kasi sa galit niya sa ama. So, in short po, nakulong siya. Siyempre, no? Sa kulungan, sabi niya, alam niyo naman sa kulungan, kailangan may grupo-grupo yan. Pumapatay daw talaga siya. Hindi siya pa agrabyado, pumapatay siya. Okay, sabi niya, wala sa akin yung pagpatay, wala yan. So, parang naging leader siya doon sa, kumbaga, di ba, may gang-gang niya, parang siya ang naging leader. Para ma-up pa raw yung kanyang katungkulan, inutusan siya, sabi niya gano'n. Siguro, diba, hindi ko na alam, parang naano ko lang, siguro doon sa prison, di ba may mga simbahan din yan sila, para siguro yung kasi sabing gano'n, pumatay ka ng isang may katungkulan at mag-ano ka. So, nangyari, naghanap siya, pumasok siya ngayon sa simbahan. May dala siyang baril daw, pumasok siya. Umupo siya dahil inaanuhan daw niya talaga yung mag-ano. Kung bakit daw, pagpupo niya doon habang nagsasalita, yun ang puntirya niya eh. No? Para daw siya ang sinisilaban. At hindi niya namamalayan, iyak na raw siya ng iyak. No? Doon sa pag-ano yun. So, in short, hindi niya napatay. Balik siya ngayon sa kanilang selda. Sabi nung sabi niya, hindi ko, naduduwag ka na ba? Diba ganun dun eh. Naduduwag ka na ba? Ganito. Sige, last chance. Tumanon daw. Sasamahan ka namin, sa harap namin, patayin mo yung So, wala siyang choice kasi kung hindi, siya ang papatayin. Pag hindi mo ginawa yan, ikaw, wala sa kanila yung pagpatay doon, nasa loob ng kulungan, nakakulong na rin naman sila eh. Okay, so pumunta. Kasama yung mga ilan man yon. Ang ganda ng life testimony niya lang doon. Tapos pagpunta daw doon, at the same time, lahat sila napaluhod at umiiyak sa harap ng altar. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. This is a true to life story. Kaya nga, ang hampas na lumalatay doon sa parusa sa mga ginagawa niya, luminis ang kasamaan. Nagbagong buhay at isa na ngayon siyang preacher din. Hindi ko lang alam, pero napakabuti ng Panginoon. Yung napakamabibigat na mga pangyayari, biyaya ang mag-aano niyan sa atin. Broken hearted ka, ay nako, salamat sa Diyos. Pinagpalit ako ng boyfriend. So what? May Amerikano naman dyan, marami. Diba? Ganun lang dapat, maging lang tayo. Kailangan, sabi nga ni Sister Mira, hindi dapat tayo lumiliban. Hindi, lumiban man dito, dapat nanonood ka pa rin. Bakit ka pa manood sa dumito ka na lang, lalo malalapit. Kami na malalayo nakakapunta dahil ito na yung aming sa Panginoon. Sabi nga namin meeting kahapon, saan pa ba tayo? Saan pa pumunta na mag-ano pa? Saan ka pa pupunta, di ba? So, kay Lord na lang i-offer natin ang ating buhay. Okay, then, number 3 po, 6 na paraan para ma-bless ang mga bigo. Okay. Number 3. Yan, hindi na tayo. God gives you a church family. For support. Binibigyan tayo ng isang community para magkaroon ng pagtutulungan. Amen? Palakpakan. Totoo naman eh. Kaya nga tayo naririto. Ito yung suportahan. Ito yung pag kami nagpatotoo, talaga namang doon ka talaga mabibless. Kaya may sharing portion. Although siyempre pagka Sunday, doon po nagkakaroon ng sharing portion. Dahil ito yung portion na kung saan talaga mabibless ka sa mga nagpapatotoo. Di ba kailangan nagsama-sama kayo? Kailangan meron talagang pagkakaisa. Tinawag tayo ng Diyos dito sa gawain natin sa Servants of Jesus and Mary Catholic Charismatic International Ministry. Di ba? Haba! International na tayo. May nanonood, sabi mo, di ba? Regular nanonood si Sister San Andres. Oo nga eh. Outside the Philippines ba yan? Okay, yan. May nanonood po kahit papano. Okay, yun yung sinasabi, binibigyan tayo ng community.
Di ba alam mo yung mga ibon na nagpa-flying V sila, ang ganda tingnan, ano? Kasi pag kulang yan, hindi na flying V yan. Ibig sabihin nagkakasuportahan talaga, nagkakaisa talaga sa gawain. Yun yung paglipad nila. Sabi nga sa Roma 12:5. Kalahati ko lang inano to kasi Gayon din naman, kahit na tayo ay marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa simbahan, di ba? Sa simbahan, yun yung ano talaga, nagkakaisa. At dito, dahil binigyan tayo ng community, so, ganun din ang nangyayari. Nagkakaroon tayo ng pagkakaisa, nagkakaroon tayo ng pagtutulungan, nagkakaroon ng pagdadamayan. Okay? Number 4 po. At syempre, dahil sa ating mga pagsubok, dahil sa ating mga problema, dahil broken-hearted tayo, dahil meron tayong community ngayong nakilala, dahil meron talagang sinasamahan tayo ng Diyos, binibigyan tayo ng hope for heaven. Amen? Palakpakan natin, Panginoon. Ay sabi nga, binibigyan tayo ng pag-asa upang muling mabuhay kasama niya. 1 Thessalonica 4:13. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad na mga taong walang pag-asa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yes. Binibigyan tayo ng pag-asa. Nakakapakinig tayo na talagang may buhay na walang hanggan. May nagtanong nga, paano mo naman nalaman? Eto na, isa na to sa sinasabi. Isa pa sa pinakamagandang halimbawa na totoong may buhay na walang hanggan, na totoong may darating kung nararapat talaga makakarating ka ng langit. So marami pong nagpatotoo na namatay siya ng mga 10 minutes, 15 minutes ng buhay. Pero ang pinakamaganda pong halimbawa na mababasa po natin, hindi ko man po ito nasulat, pero lately lang po, may isa akong kumaring Amerika, sa Amerika, tapos may kumaring din siya na umuwi, binisita po ako. Isa sa napag-usapan namin to. At napakaganda naman ng sharing namin, sharing from the words of God. Isa sa pinakamagandang halimbawa na talagang totoong may buhay na walang hanggan at may impyerno. Natatandaan niyo po ang mayaman at si Lazaro. Di ba? Nakatala doon ang linaw-linaw. Nahirap si mayaman. Samantalang talagang doon na si Lazaro na kung saan talagang asaya na ng pakiramdam niya. Kaya nga sabi ni mayaman, Amang Abraham, kung maari lamang, di ba? Hirap na hirap siya doon. Sabi niya, hindi naman, sabi niya, kahit isawsaw man lang ang daliri ni Lazaro at ilagay sa aking bibig, maibsan yung init, sabi ng Amang Abraham, nung nabubuhay ka pa, hirap na hirap itong si Lazaro. Ikaw naman nagpakasasa sa iyong buhay. Kaya ngayon, narito siya naman ang inaaliw. Ang mga nariyan na ay hindi makakaparito. At ang mga naririto ay hindi makaparito. Ang salita ng Diyos. Amen? Diba sa totoong may impyerno, totoong may langit, at ang ultimate goal natin ay makasama ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Kaya patuloy tayong nakikinig, patuloy tayong nakakaranas, nakakapagbasa ng salita ng Diyos, for us to be strengthened, para sa ating kapakinabangan yan, sa ating katatagan. Kasi nandiyan yan, nakatala yan. Ayan ang ating buhay, ang pagbabasa ng Biblia. Nariyan nakatala ang lahat. Okay po, so may sabi upang hindi, mga kapatid, malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Ito kasi yung mga taong talagang wala nang katulad nga nung tamo yung isang preso, may nagkaroon pa ng pag-asa. Sabi ko sa anak ko kagabi kasi kami, asan na yung pera ko? Alis ang bukas.
lakwatsa ka na naman, saan ka na naman pupunta, hindi kita bibigyan. Pera ko yun, akin na kasi sa Gcash. Gcash ko, sabi, i-update mo nga Gcash ko. Wala, kailangan pala na, meron na akong apps na Gcash, kailangan pala no, para ma-upgrade yun, i-ano yung ID mo, either PhilHealth or Voters ID. Meron naman ako nung sabi ko, hindi ka pwedeng senior na lang. Marunong ka pa sa Gcash, kailangan nawawala, hindi ko makita hindi ka makakaano ng Gcash, hindi ka mga ganon, sige, hanap. So, hindi niya mai-transfer sa akin, syempre. Di nasa kanya pa rin. Sabi ko, anak, text ako, asan na yung may lakad ako bukas. Ano yun? Yung pera. Wala akong natatanda nung niloloko na ako, binibiro na ako. So, pumunta ako sa bahay, ganun na wala. So, nabigyan ako ng pamasahe. Hindi pa naman fully kalahati lang muna binigay talagang ito ako. So, yun sabi kong gano'n. Kumusta yung si DJ, yung anak ko yung bunso na, yung kapatid niya, yung pangalan, nakapagpabulot ba? Sabi niya, hindi. Pag nagpabunot, alam mo naman kapatid mo, kahit gaano kalaki yan, taba-taba, dahil nainom lang ng inom, nasa bahay lang. Oo nga wala nang pag-asa. Ako hindi. Biglang bawi. Hindi. Panalangin pa rin natin yan sa Diyos. Magkakaroon ng pag-asa yan, basta tripuin lang siya ng Panginoon. Amen? Salamat sa Diyos. Sa lahat ng pangyayari sa ating buhay, nakakabit talaga yung salita ng Diyos na nalalaman natin. Nakakabit yung mga pangyayari na kung saan sa bawat kapatiran nagkakaroon ng mga sharing, mga life testimony. Doon natin nakukuha, doon tayo tumatatag sa mga salita ng Diyos. Doon tayo kumukuha ng pag-asa na meron talagang pag-asa. Di ba? Na meron tayong patutunguhan. At ang patutunguhan na yun doon sa makipot na daan na kung saan maraming bako-bako. Walang pinagkaiba sa we are just a journeyers dito. Tayo ay manlalakbay lamang. Travelers lamang tayo. At yung bahay na tinitirhan natin, lang yan. Para pag hotel lang yan, magpapahinga ka lang dyan. But then you're going to continue doon sa patutunguhan mo. At sa pagpano natin, di ba, sabi nga, maraming bako-bakong daan. Maraming mga problema. Kailangan mapagtagumpayan lamang yan. Manlalakbay lamang tayo dito. Patuloy lang, maging matatag at gawin natin driver si Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, number 5 na. Diba mo? Kasi hindi sunod-sunod. Okay, 5. God uses your pain to help others. Pag broken-hearted ka, makakatulong ka sa iba na nakakaranas din ng katulad ng naranasan mo. Diba? Yun yung pagpapatuo, yung sinasabi ko nga, pag ikaw ay nag-share, diba? Pinagpalit ako, pero okay lang ang natagpuan ko naman, mas grabe pa sa kanya. Boyfriend ko si Lord. Di ba? Yes. Kay Lord na lang kami, may date kami ngayon. Di ba? May maririnig ka, si Lord na lang, kay Lord na lang ako talaga. Then, pagka nagpatotoo ka, tungkol doon sa naranasan mo sa asawa mo, tungkol doon sa mga hirap ng kalooban mo doon na sa asawa mo, pag narinig ng isa na yan, at the same time na parehong-pareho, hindi ba naiibsan ang kanyang, nalilip up ang kanyang spirit, at dahil doon, nabibless siya. Dahil sa iyo, na-bless din siya, na kahit broken-hearted siya, kahit punong-puno siya ng problema, na-bless siya dahil sa iyo, sa pangyayari din sa buhay mo. Amen? Ganun ang mga, kaya nga hindi pwedeng walang life testimony. Na kahit lang sa mga, yun nga, di ba, after ng gospel, may life testimony. So, mabibless ka naman talaga. Ikaw mismo na tumatayo kahit na magano na ba, di ba? Mabibless ka talaga. Yung pagpipray na lang na, pagpunta mo rito, may blessings na dumating, merong iba talagang pakiramdam pag nagpipray. Di ba? Nabibless ang bawat isa. Kaya nga binibigyan tayo ng community for us to help each other pagka nagkaroon ng problema, through your words, through your action, talagang magkakaroon ng pagbabago. At kahit sabihin mo pang napakaraming mong problema, ibibless na mag-iyan ng Panginoon. Amen? Sabi nga sa Kawikaan 3:27, ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Kung ikay may kakayahan na ito ay magawa ang salita ng Diyos. Salamat. So ito yun, ang pagkakahiya
nakakahiyang magpuri. Diba? Pag nung Sunday, hinahanap yung, dapat nagtataas na ako. Diba? Tayong nagpupuri tayo, dapat ang magpasalamat tayo, ang magkusang na ito, napaka-bless ko ngayong araw na to. So magla-life testimony ka. Bawat isa sa atin may kaya nga sabi, lahat ng mga nangyayari sa ating buhay, meron tayong natututunan. Amen? Saan ka man pumunta, naroroon mga pangyayari na minsan, ikaw mismo, dahil malalim ka na sa may ibig ipahiwatig ang Diyos sa pangyayari ito. Kahit sa karamdaman, sasabihin mo, may pahiwatig ang Diyos sa atin ito. Speaking of vaccine, naisip ko. Noon po talagang stand ko ayoko. Ayoko po talaga. Ayoko kahit anong pang mangyari. Tapos may isa pa natin kapatiran na nawala na. Kilala niyo yun, pero hindi ko ni-mention. Ito yung daan. Bakit ako magpapabaksin? Ginawa ko ng Diyos? Bakit ko anuin to? Diba? Hindi. Bahala sila. So, gusto nung una, katulad ng sabi ko sa inyo, nung una naka-assign na pala ako, alis ako. Hindi ko alam. Nagsabi lang ng kapitbahay ko, uy, naka-schedule ka ngayon. Sabi ko, saan? Hindi mo ba nabasa sa perpetual? Kung hindi, alis ako, hayaan mo na. Tapos ngayon, usap-usapan, di ba? Sabi nga talaga hindi ka makakapasok, hindi ka makaano. So sabi ko, paano ito? Uwi ako ng Cebu. Bahala na. Pero wala pa rin. Maigi pa yung isang taga-simbahan, siguro 80 plus na yon. Nakakalagat pa, malakas pa rin naman. Sabi niya, sister, hindi pa nag-umpisa ang mass kung Sunday hapon. Willing kang magpabaksin na? Sabi niya sa akin. Kasi sabi namin, sabay kami, Pfizer. Choosy pa kami at Pfizer daw. Hindi mga ba? Sabi ko, hindi pa ako sigurado eh. Sabi ko gano'n. Sabi niya, ako hindi talaga. Ang ganda na niya, ako hindi talaga. Ayoko. Kasi pagka nagpabaksin ka, wala kang tiwala sa Diyos. Kanya-kanya po tayo ha, walang masama dito. Inaano ko lang po yung, maano niyo po kung anong papano. So, kanya-kanya tayo. Tapos bigla sabi niya, basahin na. Sa El Gumanon lang siya. Sa El Shaddai kaya. Sa Awit 91. Nakuha ko kagad yung pagsabi niya, sa El Shaddai kaya. Sabi niya gano'n. Siya pa alam ko na, Awit 91. Sabi pa nga niya, kahit makita mo ang 10,000 tao, para ba ngayon ang doon, di ba? Kahit makita mo na nabuwal ang 10,000, hindi ka maano. Galing pa. Sabi ko, galing naman ni Ate Mary. Ay, sorry po. Dami Mary. Galing mo naman, ate, sa loob ng simbahan, pag sa labas, sister. So, ang galing na sabi ko, bahala na. Kasi gusto ko talaga buhay ng Cebu. May lupa. Ako doon kalupaan, 50 square meter. Ano po yung pinag-ati namin siya? Naging 15 na lang. Sabi ko, patatayuan ko kasi inaano na ng mga kapatid ko doon. Kailangan patayuan ko raw. So, gano'n. Gusto ko buhay. Sige, nag-isip na ako. Sige na nga. Ayoko ng AstraZeneca. Choosy talaga ako. Saan back daw? Sila naman namin nagsasabi. Sa kagabi nabasa ko yung aming barangay. Okay po sa mga ka-seniors, kung sino pong gustong magpa-vaccine, may 10 slot pa raw. Sabi ko, gusto ko na yata eh. Maisip ko, may schedule ako rito. Pagpapalit ko ba to? Bahala na sila. Dito pa rin ako. Amen? Sabi ko, ayaw siguro ng Diyos, napabaksin ako. Kasi doubt pa ako eh. Hindi pa naka-straight ang mind ko na magpabaksin. Tama naman, ipagdadasal mo. No? Ipagdadasal. Kagabi sabi ko, sige, ako na nga isa dyan. 10, ang dami seniors ha. Hindi na kailangan ng staff, hindi basta dalhin lang yung senior ID. Pero sabi ko, isa sa mga choir na gano'n lang sa kanya, sabi kasi ng anak ko, kailangan pabaksin bago daw ng Manila daw. Parang gusto ko na rin, pero napakabuti ng Panginoon. Siyempre, advice ko pa rin sa kanya, ano ba talaga nalilito ako dahil lahat na sila, mga senior, mga picture-picture, nagpo-post nila, yes, second dose ko na sabi ko, teka muna, baka naman ako lang din mahuli pagka medyo nagkabuti nga sa'yo. Ayaw mo rin namang maano. Siyempre, sa Diyos pa rin tayo, di ba? Ano doon pa rin. Kaya sabi ko, ang galing naman ni Lord, niya talaga na may lakad ako. So, ayan, alam ko na, pero hindi pwede. So, napakabuti ng Panginoon talaga na ang mga bawat pangyayari sa buhay natin, nakukuha agad natin yon. Kasi sabi nga kanina, sa pabungad na panalangin, dahil binibigyan mo kami ng karunungan. Amen?
Oh, nakikinig ako. Kahit nag-uusap kami ni Brother Tony, nakikinig ako sa mga nagsasalita. Kaya sabi ko nga napakabuti, bawat sandali, basta't ikaw ay lingkod ng Diyos, basta't ikaw ay nakakano ng mga salita ng Diyos, talaga naman, kahit bigo ka, kahit may karamdaman ka, kahit durog ang puso mo, bibibless. Ibibless ka ng ating Panginoon. Amen? Yes! Sabi nga, di ba, huwag mong ipagkait yung kagandahang loob. Huwag mo, kaya nga may mga kapatid tayo na tinutulungan si yung ating kapatid na yon, diba? Kung kaya naman, kaya nadadala siya rito, nag-text siya sa akin friend request ko, sabi niya, ako po yung ganito, nagpakilala, ikaw ba yun? Sige, so yun na, doon po nag-umpisa kaya kami So kahabang kung pwede naman, nadadala nga, ikaw talagang hindi, diba? So ang mahalaga, ando doon yung nakakatulong ka. Alam mo talaga na itong taong ito ay willing naman at wala naman talagang source para magano siya. So, ginagawa natin yon. At sabi din sa Roma 12:18, ayan po, hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yes. Tayo. May mga problema pero pagdating sa gawain talaga naman ang sarap ng pakiramdam. Yan po, no? Talaga namang binibless tayo kahit na dahil doon sa mga pagsubok na yon na ibibless, na itatransfer din po natin yung blessings na yon. Alam niyo po, naalala ko, may isa din po akong topic na ang pamagat ay how to become a blessings to others. So, isa dito, naalala ko nga, magiging blessing ka sa iba. At, last but not the least, God comforts us in all our troubles. Yes. Inaaliw tayo ng Panginoon sa ating mga alalahanin. Tanda natin na talaga namang ang dami rin ng mga pangako sa Biblia na huwag kayong mabalisa, huwag kayong mag-alala kung anong kakainin, kung anong dadamitin, di ba? Lagi talagang pinapaalanan. Ito yung pagko-comfort niya sa atin. Kapag nasa bahay lang naman tayo, sino ang magko-comfort sa atin? Di ba? Minsan, hindi mo nga mabuksan yung Biblia dahil nga sa problemado ka. Samantalang kung dumalo ka rito at makakapakinig ka ng mga salita ng Diyos, di ba? Naiibsan yung bigat ng iyong kalooban. Yes. Sabi ko doon sa isang kapitbahay namin, sabi niya, Ate, hindi talaga ako makatulog. Dati po siyang ang nakakatuwa po nito, dati siyang ganun siya. Pero salamat sa Diyos, kinuha siya ng barangay, naging doon, trabahador, utusan. So ngayon, hanggang ngayon, sabi niya ganun, hindi talaga ako makatulog. Nahihirapan daw siya talaga ngayon. Sabi ko, bakit naman? Marami daw siyang iniisip. Kung ano naman iniisip mo, di wag mo isipin, binigyan ko po siya ng Biblia, may extra naman ako, tapos may nagbigay sa kanya ng rosary, tapos binigyan ko siya ng Bible guide. Pag hindi ka makatulog, yan ang basahin mo. Tapos nung linggo, yun ulit, magkatabi ulit kami sa simbahan. Sabi ko, niyakan ko siya. Dumalo ka sa kapitbahay lang, malapit lang doon yung gawain. Dumalo ka ng Sabado para ma-enjoy ka, mag-aduang ka. Tapos, nung tinext ko siya, bago ako malis ng bahay papunta ng daycare, sabi niya, may ginagawa ako. Bago pa lang, ang hirap ang anhin. Sabi ko ganun, meron akong isi-share sa'yo na tungkol sa so hindi siya nakarating in short. So, nung linggo, nag-usap kami, ba't hindi ka dumating ganito? O, kumusta tulog? Hindi pa rin daw. Nagbabasa ka ba ng Biblia? Sabi niya, oo, kaya lang. Minsan, yun nga, minsan hindi. Kasi hindi pa siya ganon katatag. Sabi ko, magbasa ka, di ba merong, nakalimutan niya na nga. Doon at the back of the Bible, ando doon lahat ng mga dapat gawin. Pag ikaw ay manlalakbay, ito ang basahin mo. Pag ikaw ay nalulumbay, ito yung basahin mo. Ando doon lahat. So, hindi niya nagampanan yun. So, sabi niya ganon, kaya daw kasi ako ganito, dala to ng mga nakaraan kong lumalabas, diba? Dati nga siyang so lumalabas yun. Na minsan ko ano-ano iniisip, sabi ko, huwag kang ganyan, labanan mo yan. Sabi ko sa'yo, umaten ka ng sabi ko, sige, sa susunod, wala pala tayo, nasa tayo.
Sa susunod na Sabado, last na yun, sabi kong ganun, attend ka. So yun yung mga pagkakataon na pwede tayong tumulong sa ating kapwa. Na kumbaga, kung meron namang kakayanan para magano na yan, tumulong tayo. No? Alam mong mabigat ang nararanasan ng ating kapatid na yon. Tapos sabi pa nga niya, nabigyan siya ng isang kwintas ng aming pare. Para sa ano yun sa apostolado ng panalangin na kwintas na yun. So meron ako nun. So ando doon yung lahat ng mga pamamaraan para tulungan natin. Sabi ko nga, huwag kang ganyan. Kasi ikaw ang mahirapan ng lalalim na yung mata. Siyempre, wala kang tulong. So, pwede natin, sabi ko nga basta tinitext ko yung lagi. Yun yung kung may kakayanan ka naman na puntahan, sige. Minsan talaga mahirap po yung mag-akay ng gano'n pa. Pero one step forward yung kanyang paa at tumalo doon, sabi ko sigurado talagang mabibless ka doon. Sigurado talagang ma-feel mo yung ano ng Panginoon. So, mula noon, nung nag-ano nga siya, every Sunday na siya nagsisimba. Never dati, never kasi, syempre, manicurista yun, magpupupit yun. Pag may piyesta, nag-ano talaga siya. So ngayon, hihina, pero sabi ko, lakasan mo lang loob mo, bata ka pa. Okay. Salamat sa Diyos, napigilan ko kung sino yun. Okay. Ayan, no? Last but not the least, God comforts us in all our troubles. Inaaliw tayo sa ating mga alalahanin. Sabi nga, may isa nga daw kung kwento, kung naalala niyo, kwento po ako sa inyo noon na may isang parang farmer siya o kaya plantitos. Nag-aalaga siya ng mga bulaklak, no? May dahanan kasi ang lakas ng kanyang, malakas ngayon yun mga plantitas ngayon. Sabi niya gano'n, meron siya, alam niyo yung parang sa magtataho na balde, 2 balde na yan, di ba? So, yung isa, may butas, tapos yung isa as in clear. Kumbaga, nag-uusap tong dalawang to, yung balde, may abang tong walang butas Ano silbi mo dyan, Sabi niya, ano silbi mo pagka dumadaan yung para talagang tuloy-tuloy. Mag-uumpisa kasi itong magdidilig doon muna sa so kukuha siya malayo. So, gano'n. So, nahihiya siya, sabi niya gano'n. Nahihiya ako, parang ayoko ng dahil may kumbaga may sira siya. Kumbaga sa tao, may diferensya siya. So, nahihiya siya, kailang tuloy-tuloy. Kumbaga, nausap sila nung kanyang amo. Huwag na po ninyo kung anuhin, parang tipong dialogue ng ganito kasi po, wala na po akong silbi. Ibig sabihin niya, palitan niyo na lang po ako. Sabi nung may-ari ng tingnan mo yung dinadaanan natin. Yung portion na kung saan ikaw ang nakatuon doon. Hindi mo napapansin, bawat daan natin, nadidiligan mo yung dinadaanan natin. Kaya nabuhay ng bulaklak dahil doon sa kapansanan mo, dahil hindi ka kumpleto, pero dahil doon nakatulong ka sa akin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? May diferensya ka, pero pag ikaw ay nag-share, pero ikaw kapag nagpatotoo, dahil totoo yung in-share mo, magiging pagpapala ka talaga sa nakakapakinig. Mula po sa 2 Corinthians 1:4, doon po sa inaaliw tayo ng ating Panginoon. 2 Korinto 1:4, inaaliw niya kami sa aming mga kapighatian upang sa pamamagitan na ang kaaliwang tinanggap namin sa Kanya ay maaliw naman namin ang mga nahahapis. Ang salita ng Diyos. Salamat. Napakalinaw po, tayo din po ang gagamitin. Mula sa karanasan natin, kaya lahat tayo may kanya-kanyang karanasan. Dahil yung karanasan na yun, ang siyang magagamit natin. Kaya makikita nyo bakit itong mga lingkod at mga tinawag ng Diyos may iba't ibang istorya sa buhay. Kasi gagamitin mo yan, hindi mo akalain, kaya pala. Ang Diyos, sabi ng Diyos, sa sinapupunan ka pa lang ng iyong ina, alam ko na, kilala na kita, ultimong-tipok nandyan ang mo, kilala na kita, kung ano ka, pagdating na ka. Pagdating, paano mo gumaganda boses ko yan?
Sabi ko niloloko mga choir. Kami ni Sister Carmen, nagkakatalo yung choir nila kasi wala nang laki. Sister Carmen, tara tayo na mag-choir. Alam kasi namin sintonato kami. Ayan, no? Pagdating ng panahon, gagamitin ka rin natin. At kung minsan, huwag tayong magtanong sa Panginoon, bakit nangyayari sa akin doon? Minsan, sabihin mo na lang, siguro may dahilan ng Panginoon. At doon marirealize mo, pag ikaw na nakatayo, pag ikaw na ginagamit, kaya pala. At kahit na hirap ka, kahit na sobrang broken-hearted ka sa asawa mo, edi may naikwento ako. Diba? Dahil sa pangyayaring yun, lagi ako nagkukwento, tumatakbo ako pag muuwi ako. One day, millionaire ang asawa pag bumaba sa barko. Yan. Talagang doon, ulun, talaga naman bumabaha. Bumabaha yung ano na yan. Pagdating na alam mo na, mga seaman, balik na naman. Grabe ang naranasan ko sa asawa ko. Yung grabe na yung naranasan sa asawa ko, naging blessing po yung sa akin dahil nakilala ko ang Diyos. Amen? Yes. Yung pagiging broken-hearted mo, ando doon yung talagang hindi mo na, ando doon yung natutunan kung dumipa talaga dyan sa Quiapo Church kasi Pandakan pa po kami. Dumipa talaga ako, wala akong pakailan, may kwento ko na rin po. May kwento ko na. Sabi ko, itong mga pangyayaring ito, no, dumipa ako doon, hagulgul ako doon kasi pinangutang na namin yun. Nag-resign na siya sa trabaho niya, pinangutang na namin Seaman's book, passport, lahat ng mga papeles doon para sa seaman, lasenggo, nagmana yung anak ko, yan. Yung nang nakwento ko sa inyo, nasa jeep, naiwan yung papeles. Nag-a-apply na siya na, wait na lang. Umiyak talaga ako doon sa ninyo, sa Nazareno. Mahapon doon. Nakadi pa ako, wala pa kailan doon sa di pa talagang doon umiyak ako. At yun ang biyaya ng Diyos. Kinabukasan na sa uli ko yung mga ganun. Hindi pa ako doon. Pero doon makikita mo na ang kilos talaga ng Diyos. Hindi ka niya iwan. God draws closer to you. Yun yung number 2 po. Diba? Ganun ang napakabuti ng Panginoon. Kaya okay lang po kung broken-hearted kayo. Okay lang kapag may mga karamdaman ng mga mahal sa buhay na ikaw ang inaasahan. Okay lang kung ang jowa o iyong kung ano pa man yan, siguro dati mga senior, wala na yan. No? Wala na yan, mga kadalaga, mga kabataan pa dyan. Okay lang yan, wag lang kayong tumigil sa gawain sa Panginoon. Amen? Dahil doon talaga ititrain kayo. Ititrain kayo sa mga problema. Ititrain kayo sa pagiging broken-hearted nyo. Sa mga kabiguan, matitrain talaga kayo dahil gagamitin tayo ng Diyos. At doon sa paggamit ng Diyos, lalo na sa mga kabataan ngayon, at dahil sa paggamit na yun, dahil sa mga kabiguan nyo, dahil sa mga anumang mga pagsubok na nararanasan ninyo, magiging blessing din kayo sa iba. To God be the highest glory. Amen. O, makatayo na po ang lahat. Lord, maraming salamat sa mga buhay na salita ng Panginoon. Salamat, Lord, sapagkat patuloy mo kaming binibigyan ng kaalaman, ng karunungan para po sa iyong gawain, Panginoon, para mapagsalusaluhan namin ang iyong mga mabuting balita, Panginoon. Salamat sa mga patuloy na dumadalo, Panginoon. Huwag mo silang biguin, Lord God. Patuloy mo ibuhos ang pagpapala, ang kasagutan ng kanilang mga kailangan. Awitan po natin ang Panginoon power of your love.
sa araw-araw, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang unang nagmahal sa amin, Panginoon. Yes, Lord, mahal ka namin sapagkat nais lamang namin ibalik ang mga pagpapalang ninyo. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin. Kung kaya naman, Lord, upang patuloy kaming maging karapat-dapat sa pag-ibig mo niya, Panginoon, linisin mo ang bawat isa, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, na narito kami, subalit minsan, Lord, nakakalimot kami, nagkakasala kami, Panginoon. Kaya salamat sa pribilehiyo na nandito kami, nakakahingi naman kami sa iyo, Panginoon, ng kapatawaran. At alam namin, Lord, ginagawan mo ang bendisyon ng kapatawaran sa bawat isa sa amin. Kaya, Lord, for all my sins, I'm really sorry. Yes, Lord. Makasalanan kami. Sabi mo nga sa Roma 3:23. Ang lahat ay nagkasala. Yes, Lord. I'm really Sorry, Lord, na kung minsan ikaw pala ang nasasaktan, Panginoon. Forgive me for offending you, my God. Yes, Lord, forgive us, Panginoon. Then out my ways, and I give always. Jesus, oh my God, my Savior is. Lord, for all my sins, I'm really sorry. Forgive me for offending you, my God. Lighten up my ways, and I Lord, always. patuloy mo kami gabayan, Panginoon. Jesus, oh my God, my Savior is. Jesus, patawad mo sa aming Yes, Lord, sala. patawarin mo ang bawat isa, Panginoon. Panginoon, Di ko na ayaw mananaw, subalit, Lord, naruso kami, Panginoon, na magkasala. Ikaw ang liwanag ng buhay namin, Panginoon. Kaya patuloy mo, Panginoon, liwanagan ang aming lakbayin, Panginoon. O Diyos na aming tagapagligtas. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa kaligtasan na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Higit sa lahat, salamat sa buhay na patuloy mong ipinapahiram sa bawat isa sa amin, Panginoon. At higit sa lahat, salamat, Panginoon, sa kapatawaran na ginawad mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay nga, Lord, Ikaw ang Diyos na maawain. Ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang Diyos na mapagpatawad. Salamat, Panginoon. Kaya marapat lamang, Panginoon, ibalik namin ang papuri, pasalamat, pagsamba, Panginoon, sa dakila mong pangalang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Glorify Thy name, Father. I love you. I love you, I praise you, I adore you, glorify Thy name, King of the earth.
Hallelujah. Hallelujah. Come, Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Holy Spirit, I pray. Come with your strength and thy power. Come with your strength and your power. Come in your own special. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come like the spring in the desert. Come to the weary of souls. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. touch me and make me whole. Ibigin po natin. O Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga Lord, kasama ka namin sapagkat pinatutunayan mo yung Panginoon sa iyong salita kung saan mayroong 2 pa na nagkakatikot sa dakila kong pangalan. Narito ka sa aming talingan. Yes Lord, kilala mo ang bawat isa na may kanya-kanyang kahilingan, Panginoon. Hindi man niya nakatala rito, subalit ikaw, Panginoon, nakakakilala sa bawat isa. Ganon din, Panginoon, tinataas namin ang mga kapatiran na humingi ng mga panalangin sa mga sandaling ito. Ang mga sumusunod po, Noren Bufa, Dea Bufa, Ray Buta, Nora Mateo, Renato Mateo, Fortuna Ortiz Jr., Remedios Manuel, Rodolfo Manuel, Raquel General Buhay, Chona Ricardo de los Reyes, Joan Ricardo, Nori Cruz, Sofia Bugnos, Gina Dailisan. Yes, Lord, alam namin na binigyan mo na siya ng ganap mo kagalingan, Panginoon, upang makabalik na po sa pag-awit, Panginoon, aming kapatid na si Gina Dailisan. Maria Vito, Jean Ramirez, Panginoon, sa katatagan, Carlito Sinyo, Yorica, Torrendo, Cristela Ba, Francisco Tagsa, Mark Ballesteros, Esther Acosta, Marilyn Amilia. Ganon din, Panginoon, tinataas pa namin, Panginoon, si Mierna Laison, na may breast cancer. Ganon din si Ami Sabanda, Lord. Kaya mong pagalingin ang mga kapatid namin yan, Lord. At maging si Roger Bolones na may bukol sa mukha, Panginoon, at ang kapatid namin, Apolinario Gabriel, na may bukol naman sa bagang, Panginoon. Ang aming kapatid na Sister Emily de los Reyes, salamat, Lord. Alam namin, patuloy na kagaling ang pagkakaloob kahit na operahan po ang kanyang ulo, Panginoon, dahil sa stroke. Lolita de la Cruz na may cancer at Marvy Albas, Sete, Panginoon, na na-stroke din, Panginoon. Aming kapatid, Eli Santos, Elian San Andres, Sumoko na Marcelo. Yes, Lord, ang aking kapatid si Armando Antanes, Panginoon, na nasa hospital sa ibang bansa, Panginoon, na sinabi nga daw po ay positive sa COVID na yan, Panginoon, nagre-recover na siya, tuloy ng kagalingan, ipagkakaloob mo kasama ang kanyang mga kasamahan na siman, Lord, at pauwi mo sila, Panginoon, ng tunay na may ganap na kalakasan, Panginoon. Jubilin Alina, Rosalia Brian, Ida Bayona, Juanito Bayona, Juliana Torres, Lucila Soriano, Agapito Soler, Narcelita Cabajes, Roman Cabajes, Kim Bugnos, Marilyn Hamiliat, ang iba pa, Panginoon, ng mga kapatiran, Panginoon. Ganon din, tinastaas namin si Rafael sa Balbaro, Panginoon, na dahil sa kanyang aksidente, ang kanyang mata, Panginoon, ay naapektuhan. Nawa, Lord, ibalik mo ang liwanag na yan, Panginoon. Tinataas din po namin, Panginoon, si Ferdinger, Director, Panginoon, na na-stroke at binigyan mo muli, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon. Naka-recover siya, Panginoon. At Lord, upang makabalik na po siya sa kanyang hanap buhay, Panginoon, ang isip niya, Panginoon, na kung minsan nagkakaroon ng pagkalimot, Lord, ibalik mo yun, Panginoon, sapagkat hindi siya makakabalik sa trabaho kapag hindi naging normal ang kanyang
Ganon din si Janet Ezra, ang aking apo, Panginoon, ang sa edad na 5 taon nawa po makapagsalita na po siya, Panginoon. Walang imposible, Panginoon, sapagkat sabi mo, Panginoon, walang imposible sa bawat isa sa amin dito na humingi ng panalangin, kagalingan sa aming mga mahal sa buhay. Sapagkat pangako mo yan, Lord, isa lamang maglingkod sa sambahayan hanggang ika-4 ng saling lahi. Pagagalingin mo, ililigtas mo, pagpapalain mo, Panginoon. Halina, Espiritu Santo. Yes, Lord. Lukuban mo ang bawat isang narito, Panginoon. Ang iyong banal na Espiritu, ipadama mo sa bawat isa, Panginoon. Ipadama mo ang init at lamig, Panginoon, na ito yung tubig at dugo na pumuluwak sa iyong tagiliran para sa aming kaligtasan. Pagpadama ka, Lord, sa mga sandali nito. Ganon din sa aming mga kapatiran na humingi ng panalangin. Lord, mahaba ang kamay mo, kaya mo silang abutin, Panginoon. At maramdaman din nila, Panginoon, maranasan din nila ang pagpapala mula sa iyong kabanal-banal na Espiritu Santo. Glory be to the Father. Glory be to the Son. Glory be to the Spirit. Now and forever. Amen. Thank you, Lord Jesus. Once again, Jesus. There's a power in the name of Jesus. There's healing in the name of Jesus. For the last time, Jesus. May himala sa pangalan ni Jesus. May pagpapala sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, Lord. We praise you, Lord. We glorify your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. At sa mga sandaling ito, lalo na po sa mga nakalive po, kung may langis po kayo sa mga sandaling ito, pahiran niyo po yung mga mahal niyo sa buhay na nandyan, may sakit man o wala, sapagkat ang langis na yan, i-bless yan sa mga sandaling ito. At ipatong niyo po ang inyong kanang kamay sa kanila, kung wala naman po kayo kasama, patong niyo po ang inyong kanang kamay sa iyong ulo, at awitin po natin ang Heal Me, O Lord. Seek me, and I will be still.
isa, Panginoon. Maging sa mga nasa tahanan nila ngayon, maraming salamat, Panginoon. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever Bago shall be, po ang world without muling-muling end. glory be, bigyan po natin ng papuri, pasalamat ang ating Panginoon. Give thanks. Sabay-sabay po natin luwalhati ng ating Panginoon. Luwalhati sa mga sanak sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggang siya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen, amen. Maraming salamat sa ating Panginoon.